Noong unang panahon, may isang magsasakang may gilingan, Miller, na may napakagandang anak na babae. Ang pangarap ng magsasaka ay yumaman dahil dito, palagi siyang nagsisinungaling para lamang magmukhang mayaman at makapangyarihan. Dumating sa hari ang balitang ito. Ipinatawag ng hari ang magsasaka sa palasyo upang subukin ang kanyang yabang. Ngunit hindi pa rin nag-atubili ang magsasaka sa pagsisinungaling. Kamahalan, ang aking anak ay kayang gawing ginto ang dayami. Hindi naniwala ang hari, ngunit nagsabi, "Kung totoo ang iyong sinasabi, dalhin mo siya bukas. Gusto kong makita." Nagalit ang dalaga sa kanyang ama. Ama, nagsinungaling ka na naman. Anong gagawin ko ngayon? Kinabukasan, dinala sila sa palasyo. Ipinakulong ang magsasaka sa piitan. At ang dalaga naman ay dinala sa isang silid na puno ng dayami at may gulong panghabulan, spinning wheel. Sabi ng hari, bago sumikat ang araw, dapat maging ginto ang lahat ng dayami. Kung hindi, may mabigat na parusa kang kakaharapin. Iniwan siya at binantayan ng mga kawal. Napaiyak ang dalaga. Biglang lumiwanag ang silid. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang maliit at pangit na duwende. "Teka, bakit ka umiiyak?" tanong ng duwende. Pinapagawa ako ng hari ng imposible. Hindi ko kayang gawing ginto ang dayami. Sagot ng duwende. "Kaya kong gawin iyan, pero ano ang kapalit?" Inabot ng dalaga ang kanyang kwintas. Tinanggap ito ng duwende at mabilis na pinaikot ang gulong. Habang umiikot, nagiging gintong sinulid ang dayami. Pagsapit ng umaga, naglaho ang duwende at puno ng ginto ang silid. Nabigla ang hari. "Hindi ako makapaniwala. Totoo nga." Pero hindi pa siya kontento. Ang ikalawang gabi. Muling pinuno ng hari ng dayami ang silid. "Kung kaya mong gawing ginto ulit, palalayain kita at ang iyong ama." Muli, napaiyak ang dalaga. Nagpakita ang duwende at nagsabi, "Tutulungan kita. Pero ano ang kapalit?" Inabot ng dalaga ang kanyang singsing na mana pa mula sa kanyang ina. Tinanggap ng duwende. At muli niyang pinaikot ang gulong hanggang sa maging ginto ang lahat. Ang ikatlong gabi. Ngayon, buong silid ay pinuno ng dayami ng hari. At kung magagawa mo ito, hindi lamang kalayaan ang kapalit. Gagawin kitang reyna. Nagpakita ulit ang duwende. "Ngayon, wala ka nang maibibigay sa akin. Kaya, kapag ikaw ay nagkaanak na reyna, ibibigay mo siya sa akin." Walang nagawa ang dalaga kundi ang pumayag. Muli, pinaikot ng duwende ang gulong at naging ginto ang lahat. Natuwa ang hari at agad na nagpakasal sa kanya. Naging reyna ang dalaga. Makalipas ang ilang panahon, nagkaroon ng anak ang reyna. Ngunit nang patulugin niya ang sanggol, muling nagpakita ang duwende. "Hindi mo ba naaalala ang pangako mo? Ang anak mo ay para sa akin." Nakiusap ang reyna. Pakiusap! Huwag mong kunin ang anak ko. Naawa ang duwende at nagbigay ng pagkakataon. "Kung mahuhulaan mo ang pangalan ko sa loob ng 3 araw, mapapasayo ang iyong anak." Ang 3 araw. Unang araw, pinabasa ng reyna sa kanyang bantay ang lahat ng pangalan sa kaharian. Ngunit wala roon ang pangalan ng duwende. Ikalawang araw, ipinahanap niya ang lahat ng pangalan sa mga karatig bayan. Ngunit wala pa rin. Ikatlong araw, sinabi ng bantay na nakita niya ang isang maliit na kubo sa gubat. May isang duwende na sumasayaw sa paligid ng apoy at kumakanta. "Ang sanggol ay magiging akin. Ako ang kanyang magiging alaga. Matagal ko nang hinihintay. Ako si Rumpelstiltskin." Bits, kinabukasan, dumating ang duwende. "Ngayon, hulaan mo ang aking pangalan." Nagkunwari ang reyna na nag-iisip.
David, Robert, Pedro. Nakangiti ang duwende. Ngunit nang sabihin ng reyna, Ang pangalan mo ba ay Rumpelstiltskin? nanlaki ang mata ng duwende. Imposible! Paano mo nalaman? Nagngalit siya, tumadyak ng malakas sa sahig, at doon siya tuluyang bumaon hanggang mawala. Naging malaya ang reyna at ligtas ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya sa hari ang lahat ng nangyari. Pinatawad siya ng hari, ngunit pinalayas ang kanyang ama dahil sa kasinungalingan nito. At mula noon, namuhay ng masagana at masaya ang hari, ang reyna at ang kanilang anak. Wakas.